Noong 2014, kinuha ni Vladimir Putin ang Crimea sa loob ng 4 na linggo, halos walang putok na pinakawalan. Tinawag niyang banal na lupa ang peninsula, isang aircraft carrier na di mapapalubog. Ito ang pinakamalaking tropeo ng kanyang pamahalaan, patunay na muling naging imperyo ang Rusya. 12 taon ang lumipas, ang tropeong yon ay nagiging isang bitag. Pinakakahanga-hanga kung paano ito nangyari. Hindi nagpapadala ng tangke ang Ukraine. Hindi sila sumasalakay sa lupa. Nadiskubre niya ang isang bagay na mas simple pero mahirap pigilan. Ginagawa niyang isla ang Crimea, pinuputol ang mga tulay, pinapalubog ang mga balsa, sinasakal ang mga kalsada, pinuputol ang supply ng gasolina at isa-isa niyang inaagaw ang kontrol sa dagat at himpapawid sa paligid ng peninsula. Malupit ang ideya sa sobrang simple nito. Hindi mababawi ang Crimea sa malaking atake ng tangke. Magiging sobrang mahal itong kontrolin. Imposibleng masuplayan. Imposibleng ipagtanggol. Imposibleng mabuhay. Sa compilation na ito, may intindihan mo ang pagbagsak na ito sa 3 bahagi. Una, ang buong larawan, bakit nakasalalay sa Crimea ang buong digmaan at paano napaalis doon ang pinakamakapangyari ang hukbong dagat sa Dagat Itim. Pagkatapos, ang pagsakal. Ang 3 ugat na nag-uugnay sa peninsula sa Rusya, isa-isang pinuputol hanggang maubusan ng gasolina ang mga istasyon sa Sevastopol. At sa huli, ang kalangitan. Ang pinaka hindi inaasang sandata sa buong digmaan na siyang bumubutas sa pinakamahal na depensang panghimpapawid sa mundo. Ito ay nagdadala sa atin sa isang nakakailang na tanong. Gaano katagal pa kayang hawakan ni Putin ang kanyang pinakamahalagang hiyas bago ang mga sundalong Ruso ron ang huling makatuklas na naiwan sila mag-isa? Magsimula tayo sa buong larawan. Ikatlo ng Hunyo, 2025, alas 4:44 ng umaga. Sa ilalim ng kipot ng Kerch, ilang buwan nang gumagawa ng imposible ang mga ahenteng Ukrainyano. Naglagay sila ng mga bomba sa ilalim ng pinakaprotektadong tulay sa Rusya. Halos $4 na bilyong ang halaga ng tulay na ito. Si Putin mismo ang naginugura ng tulay habang nagmamaneho ng truck. At nang pinaandar ang detonador, 1,100 kilo ng TNT ang sumabog sa mga haligi ng suporta. Kung akala mo ito na ang pinakamalaking bahagi ng kwento, hindi mo pa talaga nauunawaan ang nangyayari. Ang pagsabog ay isa lang bahagi. Isang maliit na bahagi ng isang mas malaking plano na matagal nang binubuo sa loob ng maraming taon. At ngayon, sa 2026, sa wakas ay papunta na ito sa huling yugto. May ginagaga ang Ukraine sa Crimea na hindi nakala ng kahit sino na posible. At alam yun ni Putin pero hindi na niya mapipigilan. Ang tanong, paano? Paano nagagawa ng isang bansa na halos walang hukbong dagat na pabagsakin ng isa sa pinakamakapangyarihang mga armada sa mundo? At bakit si Putin sa kabila ng buong kanyang hukbo ay hindi na makatugon? Mas nakakabahala ang sagot kaysa sa akala mo. Para maintindihan ang nangyayari ngayon, balikan mo ang nangyayari 12 taon na ang nakalipas. Pebrero ng 2014. Sinamantala ni Vladimir Putin ang kaguluhang pampulitika sa Kyiv. Nagpadala siya ng mga tropang walang marka ng pagkakakilanlan sa Crimea. Sa loob ng 4 na linggo, sinakop niya ang buong peninsula. Halos walang putok ng baril. Ayon kay Putin, yon ang pinakamalaking tagumpay ng kanyang pamahalaan. Sinabi niya na ang Crimea ay banal na lupa. Ito ay aircraft carrier na hindi malulubog sa Black Sea. Tama siya sa isang bagay. Ang Crimea ay hindi basta-bastang piraso ng lupa. Doon kinokontrol ng Rusya ang buong Dagat Itim. Mula sa Sevastopol, pangunahing base ng hukbong dagat ng Rusya sa Crimea, umalis ang kanilang armada. Mula sa Crimea nanggagaling ang mga misil na bumabagsak sa Kyiv, sa Odessa, sa Nikolaev. At may iba pa, sa ilalim ng Dagat Itim, sa mga tubig na dating pag-aari ng Ukraine hanggang 2014, may mga reserba ng natural na gas na tinatayang nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar. Nang kuning ni Putin ang Crimea, hindi lang siya kumuha ng isang piraso ng lupa. Kinuha niya ang 80% ng mga reserba ng enerhiya sa Dagat Itim na pag-aari ng Ukraine.
Ang may kontrol sa Crimea ang may hawak ng kalahati ng digmaan. Dahil doon na magsimula ang malawakang pananakop noong 2022, naging base ng lahat ang Crimea. Tropa, munisyon, fuel at mga misil, lahat ay dumaraan doon. Hindi inakala ni Putin nagmamasid, nag-aaral, naghihintay at naghahanda ang Ukraine ng isang bagay na taon bago maintindihan ng Russia. Ang unang palatandaan ay lumitaw ilang buwan matapos ang malawakang pananakop. Noong 2022, nagsimulang lumitaw ang mga drone ng Ukraine sa ibabaw ng Sevastopol. Maliit, mura at halos improbisado. Inaatake nila ang barko rito, base ron. Tinatawag ng mga Ruso itong mga hiwalay na insidente. Halos hindi ito binabalita ng pandaigdigang media. Pero hindi tumigil ang mga pag-atake. Noong 2023, may ginawa ang Ukraine na hindi pa nagagawa noon. Isang operasyon na tinawag nilang patibong ng alimango. Nagpakawala ang Ukraine ng mga cruise missile na Storm Shadow na gawa ng Inglaterra at Pransya laban sa punong himpilan ng flota ng itim na dagat. Sa gitna ng pagpupulong ng mga opisyal, hindi bababa sa 9 na opisyal ng Russia ang namatay. May mga general sa kanila. Ang makasaysayang gusali na simbolo ng kapangyarihang pandagat ng Russia mula pa nung panahon ng Unyong Sobyet ay nawasak. Noong 2022, pinalubog ng mga misail ng Ukraine ang cruiser na Moskva, ang pinakamahalagang barko ng hukbong dagat ng Russia. Noong 2023 at 2024, sumunod namang tinamaan ng iba pang mga barko at submarino sa loob mismo ng kanilang mga pantalan. Eroplanong winasak sa runway, depensa laban sa impapawid na nawala sa mapa. At sa isang punto, sa pagitan ng 2024 at 2025, may nangyaring hindi inaasahan ng kahit sino. Ang flota ng itim na dagat, isa sa mga pinakamatanda at pinakamakapangyarihang flota sa mundo na itinatag ni Prinsipe Potemkin noong 1783 ay tumakas. Iniwan nito ang Sevastopol, ang base na nagsilbing tahanan ng hukbong dagat ng Rusya sa loob ng mahigit 200 taon. Inatras ng Rusya ang kanilang mga barko papuntang Novorossiysk sa kabila ng Dagat Itim sa totoong teritoryo ng Rusya. Ito ang unang beses sa makabagong kasaysayan na palayas sa dagat ang isang hukbong dagat ng isang bansa ni walang ang sariling hukbong dagat. At dito na nagsisimulang maging talagang nakakabahala ang kwento para sa Rusya. Dahil ang malapit mo nang maintindihan ay hindi lang tungkol sa isang peninsula. Tungkol ito sa kung paano muling isinusulat ng bansang sinakop na mas kakaunti ang mga rekurso kaysa sa mananakop ang mga patakaran ng makabagong digmaan. Walang mga submarinong nuklear, walang mga aircraft carrier, wala ring budget militar ng Estados Unidos, tanging talino, tiyaga at mga drone lang ang gamit. At ito ay simula pa lang. Bumalik tayo sa 3 ng Hunyo, 2025, alas 4:44 ng umaga. 19 na kilometro ang haba ng tulay sa kipot ng Kerch na siyang pinakamahaba sa Europa. Para kay Putin, hindi lang ito tulay, kundi simbolo rin. Ang pisikal na patunay na ang Crimea ay Ruso na magpakailanman. Поехали. Путь. Noong 2018, siya mismo ang nagbukas nito sa pamamagitan ng personal na pagmamaneho ng trat na kamas sa harap ng mga kamera ng mundo. Pagkatapos ng 2022, ang tulay na ito ay naging ibang bagay. Naging pangunahing ugat ito na nagsusupply sa hukbong Ruso sa timog ng Ukranya. Fuel, bala, mga piyesa ng pamalit, mga sundalo, lahat ay dumadaan doon. Kaya naman, ito ay naatake na noon. Noong Oktubre ng 2022, isang truck na may bomba ang sumabog at nagpatumba ng mga bahagi ng kalsada. Noong Hulyo ng 2023, mga drone sa dagat na may 850 kilo ng pampasabog bawat isa ang sumabog sa ilalim ng isa pang haligi. Inayos, pinatibay at nilagyan ng proteksyon ng mga Ruso. Naglagay sila ng mga sonar sa tubig. Naglagay sila ng mga patrolya at proteksyong lambat, akala nila ligtas na sila. Pinamununuan ni Basil Malyuk, nagsasagawa na ng padibagong operasyon ang intelihensyang Ukranyano. Isang operasyong tumagal ng ilang buwan. 12 ng beses na pumasok sa tubig ang mga ahenteng Ukranyano sa ilalim ng lubos na lihim.
Naglagay sila ng pampasabog sa mga haliging sumusuporta sa ilalim ng tubig. Haligi kada haligi, pampasabog kada pampasabog nang hindi natutuklasan. 1,100 kilo ng TNT sa kabuuan. Parang malaking bombang inihulog mula sa ere. Hinati-hati sa maliliit na piraso, nakatago sa ilalim ng tubig at naghihintay ng senyas. Noong 4 ng Hunyo, sa pagdating ng senyas, nanginig ang tulay. Nasira ang mga haligi, nabitat ang istruktura. Noong 2024, isang ahente ng intelihensiyang Ukranyo na nakilala lamang sa codename na Hunter ay nagbigay ng pampublikong babala. Sinabi niya ng direkta, ang tulay ng Crimea ay tiyak na masisira. At noong 4 ng Hunyo, 2025, pinatunayan niyang seryoso siya sa kanyang sinabi. At ang sumunod pagkatapos noon, noong 2026, pinatunayan na hindi lang ang tulay ang tiyak ng masisira. 2026, pumasok na sa ika-5 taon ang digmaan. At sa Crimea, may isang bagay na nagbago. Hindi na mukhang magkakahiwalay na insidente ang mga pag-atake. Sunod-sunod ang mga magkakaugnay na operasyon, bawat piniling target ang nagbubukas ng daan para sa kasunod. Ika-5 ng Abril, 2026. Nagpakawala ang intelihensang militar ng Ukraine ng mga drone sa gabi laban sa isang Russian na balsa na tinatawag na Slavyanin. Maaring mukhang hindi mahalagang target ito. Pero hindi ito ganoon. Ang Slavyanin ang huling ferry ng tren na gumagana pa sa kipot ng Kerch. Ang huli. Siya ang nagdadala ng gasolina, bala at mabibigat na kagamitan para sa mga Ruso sa Crimea. Tuwing ang tulay ay labis ang karga o nanganganib. Nang magliyab ang Slavyanin sa tubig, nawala ang planong B ng Russia. 20 araw ang lumipas, ika-26 ng Abril. Sevastopol. Isang gabi lang, sabay-sabay tinamaan ng mga komando ng espesyal na puwersa ng Ukraine ang 3 barkong pandigma. Ang landing ship na Yamal, ang Filchenkov, at ang Ivan Kurs, isang barkong paniktik. Sa kalapit na Belbek Air Base, sinira nilang isang elite Russian fighter jet sa runway na nagkakahalaga ng $10 milyong. Napinsala ang advanced radar at tinamaan ang Naval Training Center sa isang gabi lang. At hindi lang sa Sevastopol nangyari yon. Ilang linggo bago nito, sa kabilang panig ng Dagat Itim sa Novorossiysk, ang pantalan ng Russia kung saan nagkubli ang Black Sea Fleet, inatake na rin ng mga Ukrainian drone. Ang minesweeper na Valentin Pikul pinalubog. 2 frigate na malalaking barkong pandigma ng Russia ay nasira. Gumagawa ngayon ng kakaibang bagay ang mga submarino ng Russia na hindi pa nakita dati. Sinimulan nilang sumisid sa kanilang mga pantalan. Hindi ito para magtago sa kaaway sa dagat, para magtago mula sa mga drone na nanggagaling sa langit. Tinatawag na ngayong multong plota ang Black Sea Fleet ng mga analyst. Umira lang sa papel, hindi na makalabas, hindi makaatake at halos wala nang kayang ipagtanggol. At sa gitna ng Kerch Strait, ang tulay ni Putin ay nananatiling nakatayo, sugatan. Mabilis ang inayos. Mahigpit na binabantayan, ngunit habang tumatagal, lalo itong nabubukod. Bawat balsang winasak, bawat barkong pinalubog. Bawat base na tinamaan ay lalong humihigpit ang pagkubkob. Ang Crimea ay nagiging isla. Sa isang isla na napapalibutan ng mga drone, walang nabubuhay ng matagal. Ngayon, para tunay na maintindihan ang laki ng nangyayari, mainam na pakinggan ang sinasabi ng isang lalaki na ang pangalan ay Ben Hodges. Si Hodges ay retiradong tanyente general ng hukbong katihan ng Estados Unidos. Pinamunuan niya ang lahat ng puwersang Amerikano sa Europa. Halos 40 taon siyang naglingkod sa militar. At mula noong 2022, paulit-ulit niyang sinasabi ang parehong linya sa mga panayam, sa mga podcast at sa mga kumperensyang militar. Ang linyang iyon ay ito, ang Crimea ang mapagpasyang larangan sa digmaang ito. Para kay Hodges, mahalaga ang lahat ng nangyayari sa Donetsk, sa Luhansk at sa Zaporizhia. Pero ito ay pangalawa lamang. Dahil habang kontrolado pa rin ng Rusya ang Crimea, hinding-hindi magiging ligtas ang Ukraine. Hinding-hindi nito muling maitatayo ang kanilang ekonomiya.
Hindi sila makakapag-export ng butil sa Dagat Itim nang hindi si Putin mula sa peninsulang yon ang nagdedesisyong harangin ang kanilang mga daungan. Sinabi ni Hodges noong 2025 ng direkta, babagsak ang tulay. Para sa kanya, oras na lang ang hinihintay. At noong 2026, mas matindi pa ang sinabi niya. Sinabi niya na hindi pa kailangan ng Ukraine na magpadala ng mga tropang panlupa sa peninsula. Hindi kailangan ng klasikong pananakop, kailangan lang gawing imposibleng panatilihin, ipagtanggol at suplayan ang Crimea. Imposibleng makatira doon ang mga sundalong Ruso. At gaya ng nakita mo mismo, eksakto yan ang nangyayari ngayon. Ngayon, isipin kung anong ibig sabihin nito kay Putin. Ang Crimea ang pinakamalaking tagumpay ng kanyang pamahalaan. Ito ang pundasyon ng propaganda ng Russia sa mahigit isang dekada. Kapag bumagsak ang Crimea, hindi lang peninsula ang mawawala, kundi pati ang kwento ni Putin sa mga Ruso. Babagsak ang dahilan ng digmaan at ang pinaka-estratehikong base militar ng Russia sa labas ng bansa. Kasabay nito, babagsak ang alamat na si Putin ang muling bumuo ng imperyo. Iyan ang dahilan kung bakit pinapalakas ng Russia ang kanilang mga posisyon. Iyan din ang dahilan kung bakit nagtatayo sila ng mga nakabaluting silungan para sa mga eroplano sa Belbek. Iyan din ang dahilan kung bakit inililipat nila ang mga rekursong kailangan din sa ibang lugar para subukang mapanatili ang kontrol sa peninsula. Pero may problema. Noong Marso 2026, mas maraming sundalo ang nawala sa Russia sa loob ng isang buwan kaysa sa alinmang buwan mula simula ng digmaan. 35,000 sundalo ang namatay o nasugatan. Sa unang beses sa 4 na taon, mas maraming sundalong nawawala sa Russia kaysa nadadagdag nilang recruit. At binabago nito ang lahat. Ang hukbong hindi kayang mapunan ang mga nawawala nito ay di kayang ipagtanggol ang dalawang harapan sabay. Kaya narito ang tanong, ano kaya ang mangyayari? Kaya bang maprotektahan ng Rusya ang tulay na ito ng matagal? Tingnan mo, ang totoo ay walang nakakaalam ng petsa, walang nakakaalam na eksaktong buwan, pero malinaw ang direksyon. Maging ang mga military analyst ng Rusya na sumusulat sa mga blog na konektado sa gobyerno ng Rusya ay tahimik na umaamin na may pagbabago na. Nakatayo pa rin ang tulay pero sugatan na ito. Palagi nang may mga pagkukumpuni, palaki ng palaki ang gastos. Ayon sa mga eksperto sa militar, oras na lang ang hinihintay bago mangyari ang ika-4 na pag-atake. Kung mangyari ito sa tamang paraan, gamit ang tamang teknolohiya, sa tamang oras, babagsak ang tulay. Kapag bumagsak ito, hindi na ito may tayo muli sa gitna ng digmaan. Hindi kung may mga drone ng Ukraine na nagbabantay sa kipot 24 na oras bawat araw. Wala na ang mga balsa, nakatago ang mga barko. Sumisid ang mga submarino sa kanilang mga pantalan. Ang mga base ng himpapawid ay pinapatibay ng konkreto, hindi para umatake, kundi para mabuhay. At samantala sa loob ng Crimea, may nagsisimula ng mangyari ng tahimik. Ang mga sundalong Ruso na naglilingkod sa peninsula ay nasa isang lugar na maaring anumang oras mahiwalay sa mundo. Mahiwalay sa Rusya. At kapag nangyari yon, sila ang huling makakaalam. Noong 2014, kinuha ni Putin ang Crimea sa loob ng 4 na linggo, halos walang putok ng baril. Noon, inakala niyang napasakamay na niya ang peninsula magpakailanman, naibalik ang imperyo at nabago ang mapa ng Europa. Matapos ang 12 taon, natutuklasan niya kung gaano siya nagkamali. Ang pagkubkob na ito ay may tawag sa mismong larangan. Logistik ong pagsakal. At nararamdaman na nila ito kung saan pinakamasakit, sa gasolinahan ng Sevastopol. Tingnan mo kung ano ang natira sa 3 natatanging ugat na bumubuhay sa Crimea. Здравствуйте, товарищи! Si Vladimir Putin ay malapit na mawala ng pinakamahalagang sakop sa buong paghahari niya. Noong 2014, kinuha niya ang Crimea halos walang putok ng baril. Pinakamalaking tagumpay ito ni Putin sa pamumuno. Ang tropeya na patunay sa mundo na muling naging imperyo ang Rusya. Pagkalipas na 12 taon, ang tropeyong iyon ang naging pinakamalaking bitag niya. Pinakakinatatakutan ito ng gobyernong Ruso dahil hindi ito nangyayari gamit ang tangke.
Hindi ito sa pamamagitan ng pananakop. Ito ay sa pamamagitan ng isang bagay na hindi talaga kayang pigilan ng Rusya. Makikita mo ito sa isang tiyak na lugar. Nauubusan na ng gasolina ang Crimea. Sa Sevastopol, pinakamalaking lungsod sa peninsula, nilimitahan ang mga gasolinahan ngayong umaga. 20 litro bawat sasakyan. Pagkalipas ng ilang araw, ubos na rin ang 20 litro. Naubos na lang bigla ang gasolina. Pagtapos ng Mayo, inamin ng gobernador na iniluklok ng Rusya sa lungsod na ubos na ang karaniwang gasolina. Biglang nawala sa mga gasolinahan ang dalawang pinakaginagamit na klase. Sa lugar na sinakop ng Rusya higit 10 taon na ang nakalipas, pumipila na ang mga tao sa gasolina na hindi na dumarating. At tingnan mo ang detalye, hindi dahil sa isang pananakop. Wala namang tangke ng Ukranya na tumawid sa hangganan ng Crimea. Wala ring sundalo na tumapak doon. Ang sumasakal sa peninsula ay isang bagay na mas mahirap lutasin at mas matalino. Nahanap ng Ukraine ang paraan para mabawi ang Crimea nang hindi na kailangang sumalakay. At ang Rusya, sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon, ay hindi nagagawang pigilan ito. Para maintindihan kung gaano ito kalaki, tandaan mo ang ibig sabihin ng Crimea. Nang makuha ni Putin ang peninsula noong 2014, tinuring niya ito bilang hiyas ng kanyang pamahalaan. Iyon ang patunay na muling naging imperyo ang Rusya. At nung nagsimula na talagang pananako noong 2022, naging base ng lahat ang Crimea. Doon nanggagaling ang mga tropa, mga misil at mga eroplanong pambomba na umatake sa timog ng Ukraine. Matagal nang hindi magalaw ang kuta, pero lahat ng kuta may kahinaan. Ang kahinaan ng Crimea ay laging pareho. Halos isla ito. Lahat ng nagpapanatili sa mga sundalong Ruso doon, ang gasolina, bala, pyesa, pagkain, lahat ay kailangang manggaling sa labas. 300 lang ang pwedeng daanan ng mga iyon. 3 pangunahing daanan. Ang una ang pinakasikat sa mundo. Ang tulay ng Kerch ay hindi lang nasira ang estruktura, pati tiwala. Kahit buo pa, takot na ang mga Ruso gumamit nito. Ngayon, satellite images na sinuri ng intelihensya ng Ukraine ay napapakita ng nakakabunyag na bagay. Mula Pebrero hanggang Abril na iyong taon, walang tren ng kargamentong militar ng Russia na dumaan sa tulay. Wala. Bumaba ang trapiko sa ilang tren ng pasahero at isang karaniwang tren ng kargamento bawat araw. Ibig sabihin, ang Rusya mismo ay tumigil magtiwala sa sarili nilang tulay para maglipat ng kagamitang pandigma. Hindi nagdadala ng mabibigat na kabaluting sasakyan ang mga komandante dahil baka bumigay ang dati ng sira na estruktura. Baka rin may bagong atake na tuluyang magpabagsak sa lahat. Ang simbolo ng pananakop ay naging lugar na ayaw nang gamitin ng lahat. Kaya may 200 na lang. Dito, nagsisimulang gumilis ang kwento. Ang pangalawang daan ay ang mga balsa. Mga ferry ng tren na tumatawid sa kipot ng Kerch, dinadala ang mga bagay na hindi na kayang dalhin ng tulay. Malalaking barko ang mga ito. Ang pinakamalaki sa kanila, ang Slavyanin, ay may haba na 150 metro at nagdadala ng buong mga bago ng tren, puno ng gasolina at bala mula sa isang pampang papunta sa kabila. Ito ang tahimik na alternatibo. Kaya nagsimulang habulin ng Ukraine ang mga balsang ito. Isa-isa. Una, ang avant-garde noong Marso. Pagdating ng madaling araw ng Abril 6 ang huli sa kanila. Nagpadala ang intelihensya militar ng Ukraine ng mga drone laban sa Slavyanin at naglabas ng thermal na larawan. Nasusunog ang barko sa gitna ng tubig. Kasama nito, namatay ang pangalawang arterya. Kakawala lang ng Russia ng paraan para magdala ng mabibigat na karga papuntang Crimea sa pamamagitan ng dagat. Pansinin ang nangyayari. Sa bawat daan na nawawala, lalo pang umaasa ang Rusya sa natitira pa. Ngayon, iisang kalsada na lang ang natitira. Ang huling ugat ay sa lupa dumadaan. Isang highway na dumadaan sa buong timog ng sinakop na Ukraine. Nagmumula ito sa Rusya mula sa isang lungsod na tinatawag na Rostov at bumababa hanggang Crimea, dumadaan sa Mariupol, Berdyansk at Melitopol. Sa mapa ng Rusya, binigyan pa nila ito ng bagong pangalan, Ruta ng Bagong Rusya. At sa loob ng maraming taon, gumana ang kalsadang ito. Mahaba ito, malayo sa labanan at ang mahalagang detalye ay wala sa abot ng mga drone ng Ukraine.
Tangke, gasolina, tropa, lahat ay dumadaan doon na may kaunting kasiguruhan. Ito ang naging lifeline ng Crimea. Dito, nagbabago ang lahat. Dahil ang kalsadang ito ay nasa saklaw na ngayon. At sulit na huminto sandali dito dahil ito ang puso ng buong kwento. Sa halos buong digmaan, maikli lang ang abot ng mga drone ng Ukraine. Ang mga sikat na FPV na attack drone na nakikita sa video ay tumatama ng target hanggang 20 kilometro mula sa unahan. Ang highway na iyon ay mahigit 100 ang layo. Sobrang layo. Pero ang Ukranya ay hindi lang natutong makipagdigma gamit ang drone. Naging bihasa na sila rito. Lumabas ang mga bagong modelo na may katamtaman at mahabang abot. Isa sa mga ito na tinatawag na Hornet ay gumagamit ng artipisyal na intelihensya para hanapin ang target at umaabot ng mga 150 kilometro. At ang mga may mahabang abot, ang FP1 at FP2 ay umaabot ng 200. Bigla, ang kalsadang dati ay ligtas ay naging pinakamapanganib na lugar sa buong sinakop na timog. At hindi yon nagkataon lang. Sa huling bahagi ng Mayo, pinangalanan ng Ukraine ang matagal na nitong lihim na ginagawa. Isang programa para hadlangan ang lohistika ng Rusya na may $113 milyong na inilaan sa pinakamagagaling na koponan ng mga drone. Ayon sa Ministro ng Depensa ng Ukraine, ang layunin ay sakalin ang likurang linya ng Rusya. Hindi harapin ang hukbo ng harapan. Putulin ang nagpapakain sa hukbong iyon. Kahanga-hanga ang numerong ibinigay niya. Sabi ng ministro, 4 na beses tumaas ang pagsira ng Ukraine sa mga truck, imbakan at convoy ng Russia gamit ang katamtamang layo ng mga pag-atake. Resulta nito, mga Ruso mismo ang nagbigay ng pangalan. Kilala ito bilang kalsada ng kamatayan. Mga Rusong military vlogger at taga-suporta nagpost ng litrato ng mga nasunog na truck sa tabi ng kalsada. Inihambing iyon ng isa sa kanila sa mga kalsada sa Afghanistan noong dekada 80. Nagkalat ang mga wasak na sasakyan sa gilid ng daan. Isa pang nagsulat na ang bahaging yon ay hindi na likurang sona. At tingnan mo, hindi ito ang Ukraine ang nagsasabi niyan. Ito ang panig ng Rusya na tataranta at inilalarawan ang sarili nilang pagbagsak. Ngayon, pagsamahin mo lahat yan sa unang larawan. Walang gasolina ang mga gasolinahan sa Sevastopol. Kapag sabay pinutol ang 3 pangunahing daluyan, hihinto ang pagtanggap ng Crimea at agad mararamdaman ito ng mga tao roon. Kapag hindi dumarating ang supply ng krudo, hindi makakakilos ang tropa at titigil ang mga nakabaluting sasakyan. At lumalabas ito sa mismong labanan. Sabi ng Ministro ng Depensa ng Ukraine, mas mataas na ang presyo na binabayaran ng Rusya sa bawat kilometro ng kanilang paggabante. Noong Oktubre, 67 ang sundalong nalalagas sa bawat kilometro. Noong Abril, 179. Mas mahal ang metro kapag walang supply. Hindi lang militar ang apektado, pati sa lungsod, nauubos na rin ang gasolina kahit para sa karaniwang sasakyan. Hindi gumagalaw ang pila sa gasolinahan. Ang pagkakasakal sa supply ay hindi na lang tyorang militar, kundi problema na rin sa gasolinahan. Ngunit kulang pa rin ang pinakamahalagang bahagi. At ito ay nauuwi sa isang tanong. Sa huli, bakit na ba hindi na lang ito lutasin ng Rusya? Ang sagot sa tanong na ito ay malinaw. May kilalang depensa laban sa mga drone. Ginagamit mismo ng Ukranya at ito ay epektibo. Mga lambat ang mga ito. Malalaking tala, minsan gawa sa lambat ng pangingisda na inyunat sa mga poste ng kahoy, tinatakpan ng kalsada na parang isang lagusan. Hinuhuli nila ang drone bago ito tumama sa sasakyan sa ibaba. Sa isang bahagi, matapos maglagay ng lambat ang Ukraine, walang Russian drone ang nakalusot. Sobrang ayos gumana nito kaya tinatakpan ng Ukraine ang libu-libong kilometro ng kalsada. Kaya, malinaw ang tanong, bakit hindi rin tinatakpan ng Russia ang kalsada ng Crimea sa parehong paraan? At dito na lumalabas kung gaano kalaki ang problemang kinasadlakan ng Russia. Matagal nang nagmamakaawa ang mga Russian vlogger para sa mga net na yon. Humihingi ng net, electronic warfare at proteksyon. Hanggang ngayon, halos walang dumarating. Pumirma pa nga ng kautusan ng gobernador ng sinakop na rehiyon.
Pero ang kautusan ay nagbabawal lang sa mga sibilyang truck na dumaan. Nailalantad pa rin ang mga militar sa parehong paraan. Isang blogger na konektado sa pamahalaang Ruso ang nagreklamo na pinadali nito ang trabaho ng mga drone ng Ukraine dahil hindi na nila kailangang tukuyin kung sibilyan o militar. Ibig sabihin, dalawa lang ang pagpipilian. O kaya naman, wala nang kakayahan ng Rusya na dalhin ng depensa hanggang sa kalsada dahil ang lohistika na magdadala ng mga lambat ay siya ring winawasak na yon. Tahimik nilang napagpasyahan na hindi na prioridad ang Crimea. Alinman sa dalawang sagot ay matinding dagok kay Putin. Ang isa ay nagsasabing hindi niya kaya. Ang isa pa ay nagsasabing sumuko na siya. At habang nauutal ang Rusya, ang Ukraine ay lumalampas na sa susunod na yugto. Dahil sa kakulangan ng supply, unti-unting winawasak ang mga depensang panghimpapawid ng peninsula nang walang kapalit. Hindi mura ang mga sistemang ito. Tinamaan na ng Ukraine sa Crimea ang mga bateryang S-300 at S-400 ang pinaka-advanced na panlaban sa himpapawid ng Rusya na kaya magbantay ng daan-daang kilometro ng kalangitan. Tinamaan din nila ang mga radar na Nebo-U, isang sistemang pansir sa paliparan ng Belbek at pati na rin ang mga MiG-31 na eroplano habang nasa lupa. Ayon sa isang pagsusuri mula sa Alemanya, tinatayang mula Marso hanggang Mayo, 37 sistema ng depensang panghimpapawid, radar at bigmaang elektroniko ng Rusya ang nawasak ng Ukraine. Higit pa ito sa doble ng bilang na kanilang nawasak noong mga nakaraang buwan. Ayon sa hukbong dagat ng Ukraine, bihira nang pumalawat ang plota ng Rusya sa Dagat Itim. Bawat bumagsak na depensa ay lumilika ng mas malaking puwang para sa susunod na atake. Ang Crimea na matagal lang pinapaputukan ang lahat ng lumalapit ay naging madaling target ayon sa isang analyst ng Ukraine. At may plano ang Rusya para makatakas dito. Nagmamadali silang magtayo ng bagong riles ng tren na halos 700 kilometro ang haba na nag-uugnay sa Rostov at sa mga okupadong lungsod tulad ng Melitopol sa isang rutang mas malayo sa baybayin. Ang ideya ay gumawa ng bagong ruta ng supply na mas protektado. Ang problema ay ang oras. Aabutin ng ilang buwan bago matapos ang riles na yan at humihigpit na ang pagkubkob na yon. Kaya napakasimple pero mabagsik ang pangunahing ideya ng kwentang ito. Hindi masasakop ang Crimea sa atake ng mga tangke dahil sobrang mahal ang pagpapanatili nito. Masasakal ito hanggang hindi na sulit ang halaga. At isipin mo kung ano ang ibig sabihin nito para sa natitirang bahagi ng digmaan. Ang peninsulang nagsusuplay sa buong opensiba ng Russia sa timog na yon ay sumisipsip na ng mga yaman imbes na magpadala. Ang tropeyo ay naging pabigat, ang base ay naging bitag. At may isang bagay na halos may kabalintunaan sa lahat ng ito. Kinuha ni Putin ang Crimea noong 2014 halos walang putok ng baril. Isang mabilis at eksaktong operasyon ito na matagal bago naunawaan ng mundo. 12 taon pagkatapos, maaring nawawala ito sa parehong paraan. Walang pananakop o malaking labanan. Tanging ang mabagal pero tuloy-tuloy na pag-ipit ng mga puwersang pumutol sa lahat ng daan pabalik. Ang akala nating tagumpay na panghabang buhay ay napatunay ang marupok. At marahil ito ang pinakamahirap tanggapin na aral ng digmaang ito. Para sa sinumang nag-aakalang ang pagsakop sa teritoryo ay pareho lang ng paghawak dito magpakailanman. Nangyayari pa rin ito hanggang ngayon. Linggo-linggo, lalo pang humihigpit ang pagkubkob. Ang pagputol sa supply ng gasolina at pagsara sa mga kalsada ay sinasakal ang Crimea sa lupa at sa dagat. Ang langit na lang ang kulang. At doon pinalabas ng Ukraine ang pinaka hindi inaasang sandata sa buong digmaan. Isang drone na imbes na umiwas sa depensa ng Russia, bumabalik ng putok. Apat na taon ginugol ng Rusya sa paggawa ng isang di nakikitang pader sa sarili nilang teritoryo. Patong-patong na depensa, dinisenyo para sa isang obsesyon, pabagsakin ang mga drone ng Ukraine bago pa man sila makarating sa target. 4 na taon na mga radar, mga misil, digmaang elektroniko at sa huli, mga taong may laman at buto na nakakalat sa lupa.
At pagkatapos, isang gabi ng Mayo noong nakaraang taon, sa ibabaw ng sinakop na Crimea, isang murang drone lang ang gumawa ng isang bagay na napabagsak sa buong pader na ito. Hindi ginawa ng drone ang inaasahan nila, hindi ito umiwas o tumakas, sa halip bumaril ito pabalik. Isipin mong gaano kalaki yon kahit saglit lang. Sa isang banda, isang kapangyarihang militar na gumugol ng 4 na taon at bilyong dolyar. Sila ang bumuo ng pinakamasinsing depensa laban sa mga drone sa mundo. Sa kabila naman, isang drone na mas mura pa kaysa sa isang karaniwang kotse na may dalang rocket na ang pinagmulan ay mula pa noong dekada 40. O, simula pa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang lumang sandatang ito ay nakakabutas sa pinakamahal na depensa sa mundo. Eksakto, ang depensang yan na may radar, mga misil at sobra-sobrang electronic warfare. Kapag naunawaan mo kung paano ito nakakalusot sa depensa ng Rusya, makikita mong maraming ang dahilan si Putin para mag-alala. Simulan natin sa eksenang nagbukas ng lahat. Noong Mayo 12 noong nakaraang taon, naglabas ang mga open source analyst ng video mula sa sinakop na Crimea. Isang long-range drone ng Ukraine ang lumilipad sa langit. Ginagawa nito ang bagay na hindi pa nagawa ng kahit anong drone ng ganitong uri noon. Nagpapakawala ito ng rocket mula sa ilalim ng pakpak patungo sa target na Ruso sa lupa habang tinutuloy ang pangunahing misyon. Inatake niya habang dumadaan at nagpatuloy. Agad na unawaan ng mga unang nakakita ang kahulugan nito para sa nalalabing bahagi ng digmaan. Nagmula sa mga mapagkukunang Ruso ang kumalat na mga larawan. Natakpan ang mga marka ng pagkakakilanlan ng mga rocket. Ayon sa pagsusuri ng depensa ng Ukraine, pinaiwatig lang ng mga lumang rocket ng Soviet ang mga yon, pero walang tiyak na biswal na kumpirmasyon. Ilang araw matapos iyon, mismong komandante ng puwersa ng mga sistemang walang tauhan ng Ukraine na si Robert Brovdi, na kilala sa codename na Madyar, ay naglabas ng mga video ng rocket attacks mula sa mga drone. Naibunyag na ang konsepto pero may dapat pang maunawaan. Hindi mahalaga ang rocket kundi ang pinagmulan nito. At dito nagmumula ang sorpresa. Ang sandatang ito ay hindi bago. Mas matanda pa ito kaysa sa karamihan ng mga taong nanonood ng video na ito. Ito ay ang Sa-5, isang hindi ginagabayan na rocket na may 57mm na ang pinagmulan ay nagsimula pa noong 1946 nang ang mga inhinyerong Soviet ay nagsimulang pag-aralan ang mga rocket ng Aleman na nasamsam sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ilang taon bago ito naging sandata at pumasok sa serbisyo noong kalagitnaan ng dekada 50. Nilikha ito para sa layuning pabagsakin ang mga formasyon ng bomber na pinapaputok mula sa mga jet fighter na ibang gamit kumpara ngayon. Naging sandata ito para sa malapitang suporta ng abyasyong Soviet at ginamit sa Afghanistan, kung saan ito nakilala bilang hindi eksakto. Masyadong kalat ang tama nito, kaya sinasabi ng mga piloto na pangtakot lang ito sa kalaban. Ang mas malaking kapatid nito, ang S-8 na 80mm, ay pumasok sa serbisyo noong dekada 80 na may mas malakas na ogiba. Isa sa mga bersyon nito ay kayang butasin ang solidong bakal na baluting may kapal na 4 na daliri. Ito ay mga lumang armas, mura mula sa panahong akala natin ay tapos na. Bakit muling gagamitin ang lumang rocket? Ang sagot? Sa totoo, hindi ito ganoon karomantiko. Ayon sa punong taga-disenyo ng gumawa, isa sa mga dahilan ng pagbabago ay dahil lang sa sobrang dami. May malaking inventaryo ang Ukraine ng mga ganitong rocket na natitira, nakatambak lang at hindi nagagamit. Hindi ito dahil sa katalinuhan. Tiningnan lang nila ang bodega ng nakatenggang munisyon at nagtanong, paano kaya kung magawa natin ang paraan para magamit ito? Hindi sa rocket ang katalinuhan, kundi sa pinuntahan nito. Matagal nang may ganitong rocket ang Ukraine mula simula ng digmaan. At sinusubukan na nilang gamitin ang mga yon. Sa simula ng malawakang pananakop, pinaputok ng mga eroplano at helicopter ng Ukraine ang mga rocket na ito laban sa mga posisyon ng Russia sa silangan ng bansa sa tradisyonal na paraan, ngunit mataas ang naging kapalit nito. Para magamit ang hindi ginagabayan na rocket, kailangan lumapit ang sasakyang panghimpapawid sa target. At ang lumapit sa himpapawid ng Ukraine ay nangangahulugan ng pagpasok sa abot ng mga sistemang pangkontra-eroplano ng Russia. Pantsir, mga portable na misil na pinaputok ng sundalo mula balikat. Ang mga sistemang Tor at Buk,
Sa ibang salita, umiiral ang sandata, pero anumang plataporma na kayang magdala nito ay pinabagsak sa daan. Naghihintay ang rocket sa kahit anong lalapit na hindi mamamatay. At ang bagay na yon ay hindi eroplano na may piloto sa loob. Isa itong murang drone na pwedeng isakripisyo at walang iiyak kung bumagsak. Isaisip mo ang ideyang yan dahil yan ang susi sa mga susunod. Susunod, ang pinakamahalagang bahagi. Bakit ito napakapinsala sa Rusya partikular? Para maintindihan, kailangan nating akyatin ang hadang ginawa ng Rusya at tingnan paano bumagsak ang bawat baitang. Ang unang baitang ay digmaang elektroniko. Ang Rusya ay naglatag ng pinakamasinsing elektronikong panghihimasok sa makabagong kasaysayan na idinisenyo para bulagin ang mga drone ng Ukraine, guluhin ang signal ng posisyon mula sa satellite, putulin ang radyo na ginagamit ng operator para magpalipad at hadlangan ang mga sensor. Sa loob ng ilang panahon, gumana ito. Nawawala ng mga drone ang video habang nasa ere at bumabagsak. Halos gawang kamay ang tugon ng mga Ukrainyano. Ang drone na gumagamit ng hiblang optiko. Imbes na radyo, isang manipis na kawad na mas payat pa sa buhok ng tao ang unti-unting nabubunot sa likod ng drone habang lumilipad ito, naghahatid ng utos at larawan bilang pulso ng liwanag. Walang radyo, kaya walang makagugulo. Ang drone ay dumadaan sa elektronikong bagyo na parang wala lang yon. Unang hakbang, kanselado. Ang ikalawang hakbang ay mga misil. Mga sistema tulad ng pansir. Gumagalaw na platapormang nakakabit sa trap na inanunsyo ng Rusya bilang pinakamahusay sa mundo para pabagsakin ang mababang lipad na drone. Ang problema, ang pansir ay para sa mas malaki at mas mataas na target. Laban sa maliliit, murang drone na halos hindi makita sa radar, napatunayan itong mahal at masyadong hindi epektibo. At ang mga numero ay nagsasalita na ng kanilang sariling kwento. Noong nakaraang taon lang, sinasabi ng Ukraine na kawasak sila ng mahigit sa 130 sistema ng depensa laban sa impapawid ng Russia. May ilang ulat na nagsasabing umabot pa ito sa 170. Isang independenteng grupo na nagbibilang lang ng mga napapatunayang sa mga larawan ang nagtala ng 12-12 ng winasak na pansir. Ayon sa Ukraine, halos kalahati ng stock ng Russia ang natanggal nila. Pero pansinin mo kung ano ang mismong ginagawa ng Russia ngayon. Nagsimula silang maglabas mula sa imbakan ng mga Soviet radar na kalahating siglo ng tanda. Tulad ng Palabing-8. At nag-i-improvise sila ng mga sistema gamit ang mga inangkop na misil. Si Madyar mismo ang nagsabi na isa sa mga radar na iyon ay nakakabit sa isang truck na sobrang luma na halos hindi na niya makilala. Isang Russian military blogger ang umamin, gumawa ng mga misil. Imposibleng pisikal na gawin ang paggawa ng mga misail ng pansir sa bilis na pagkawala nila. Pangalawang baitang, bumabagsak. At dito tayo nakarating sa huling baitang. Nang kumalpak ang mamahaling teknolohiya, bumalik ang Rusya sa simpleng paraan. Kung di mapatigil ng radar at misail ang drone, maglagay ng tao sa lupa para pabagsakin ito sa mata lang. Binuo ang mga mobile fire team. Maliliit na koponan na nakapuwesto sa mga ruta ng paglapit ng mga drone, armado ng mga machine gun, pero kadalasan din ng mga baril at sniper rifle na may thermal scope para makakita sa dilim. Sila ay mga ngaso. Mga lalaking nakahiga sa lamig, nakamasid sa kalangitan sa gabi, gamit ang isang scope na ginagawang larawan ng init, naghihintay na lumitaw ang mainit na bahagi ng makina ng isang drone. Ito ang pinaka-primitibong depensa sa lahat, at dahil ito ay primitive, ito rin ang pinakamahirap talunin. Hindi mo talaga malilito ang lalaking may rifle. Ito na lang ang tanging nakatayo pa sa panig ng Rusya, at ito mismo ang bumabagsak na yon. Para maintindihan kung bakit ito bumabagsak, dapat makita mo ang pagkakaibang nagpapabago sa lahat. Pansinin mo? Lahat ng mga naunang adaptasyon ng Ukraine ay nakatutulong sa drone na makatakas. Ang fiber optic drone ay hindi nakikita, habang ang drone na walang signal ay biglang bumabagsak. Ang lohika ay palaging umiwas sa depensa. Sa unang beses, binabaliktad ng drone na may rocket ang lohikang ito. Hindi siya umiiwas sa mga ngaso. Pag nakasalubong niya ang grupong Ruso, nagpapaputok siya ng rocket sa mga tropa sa lupa at tuloy-tuloy na dumidiretso sa target. Malaki at simple ang pagkakaiba.
Isang drone na na-jam ay bumagsak pero walang nasaktan. Ang isang armadong drone ay gumagante at hindi nagkataon, sinabi mismo ni Commander Magyar ng direkta na ang mga drone na ito ay talagang idinisenyo para sa mga gumagalaw na grupo ng mga portableng misil. At ang mga tagaputok ng makinang baril na nagbabantay sa mga depensang anti-air ng mga Ruso. Bumana ang huling depensa ng mga Ruso dahil tao ito, hindi mahak ang tao pero pwedeng barilin. Dito nagkakaugnay ang lahat. Hindi pinalitan ng Rusya ng mas magandang sandata kaya nawalan sila ng panibagong layer. Naubos na nila ang mga electronic, naubos na ang mga misil, tumaya sila sa mga tao at ngayon pati ang mga tao ay nasa ilalim na rin ng putukan. Wala nang natitirang hakbang sa ilalim nito. At ang punto dito ay hindi naman talaga ang tuluyang alisin ng kopo ng Ruso. Basta pilitin silang magtago, magpalit ng pwesto at tumigil sa pagtatrabaho ng sapat na tagal para makalusot ang ibang mga drone. Hanggang sa puntong yon, ang malalalim na pag-atake ng Ukraine ay nalilimitahan hindi dahil sa distansya kundi sa mga depensa sa pagitan ng frontline at target. Bawat drone na dumadaan sa koridor na yan ay operasyon. Hindi tuluyang nasosolusyonan ng armadong drone ang problemang ito pero nababawasan nito ang gasto sa bawat tawid. At naging malinaw agad pagkatapos na gumagana talaga ito. Noong ika-17 ng Mayo, mismong Ukraine ang naglabas ng video ng mga drone na ito na tumatama sa isang sentro ng estratehikong komunikasyon ng hukbong dagat ng Rusya sa Dagat Itim sa sinakop na Crimea. Isang protektadong infrastrukturang militar ang tinamaan ng drone na may dala na ring mga rocket para buksan ang daan papunta rito. Naisip mo na ba kung saan ito hahantong? Ipinakita na ba ng Ukraine ang ganitong eksena sa ibang lugar noon? Narinig mo na ba ang tungkol sa Magura? Nagsimula ang pandagat na drone bilang bangkang bomba na dinisenyong bumangga sa mga barkong Ruso. Nagpadala ang Rusya ng mga helikopter para tugisin ang mga bangka bago pa makarating ang mga ito. Tumugon ang Ukraine sa pag-armas ng kanilang bangka ng air-to-air na missile. At sa pagtatapos ng 2024, sinabi ng intelihensya ng Ukraine na nakapagpabagsak sila ng isang helikopter ng Rusya gamit ang isa sa mga bangkang iyon. Isang bangka ang napabagsak ng sasakyang panghimpapawid. Dahil sa matinding gulat, halos tumigil ang Rusya sa pagpapadala ng helikopter para habulin ang mga drone at umasa na lang sa mga mabilis na jet fighter. Dumating ang bagong bersyon ng bangka na mas malakas ang missile at nakapagpabagsak ng 2 Russian jet fighter nung sumunod na taon. Pareho ito ng lohika ng drone na may rocket, isang plataporma na may iisang layunin, harapin ang isang partikular na depensa at mabigyan ng eksaktong sandata para malampasan yon habang nananatili ang orihinal na gamit. Ang susunod na hakbang na pinag-uusapan na sa mga hanay ng depensa ng Ukraine ay palitan ang simpleng rocket ng guided rocket na kayang habulin ang mga gumagalaw na target. Dito lumalawak ang usapan lagpas sa rocket at drone. Pansinin mo kung ano talaga ang nangyari sa loob ng 4 na taon na ito. Noong 2022, ang Rusya ang nanguna. Ang Rusya ang unang gumamit ng mga drone na may fiber optic at kinopya ito ng Ukraine sa loob lang ng 1 buwan. Ang Rusya ang nag-develop ng electronic warfare laban sa mga drone sa kanilang technical na kalamangan. Pero ngayon, lumipat na ang kalamangan sa kabilang panig. Ipinakita ng Ukraine ang bagong launcher at ilang araw lang bago ito matagpuan ng Rusya pero hindi na nila kayang sumabay sa bilis. Mapapansin mo, ito talaga ang pangunahing problema sa lahat. Dahil sa ganitong klase ng digmaan, ang technological na kalamangan ay hindi isang bagay na pagmamay-ari mo, kundi isang bagay na hinira mo lang. Ang nauna ngayon, maaring magabol siya bukas. At ang natatakda ng panalo ay hindi kung sino ang may pinakamagandang kagamitan, kundi kung sino ang mas mabilis mag-adapt. Hindi bumagsak ang pader ng Russia dahil nakagawa ang Ukraine ng mahiwagang sandata. Bumagsak yon dahil binuwag ng Ukraine ang bawat layer sa bilis na kayang buuin yon ng Russia at pagkatapos, mas mabilis pa. Gaya ng nakikita mo, nagamit na ng Russia lahat ng barahan nila, elektronikong pakikidigma, mga misil, mga tropa sa lupa. At wala nang natirang alas sa kanilang manggas.
Bawat bagong solusyon ay natutukoy, kinokopya at nalalampasan bago pa man ito kumalat sa buong linya ng labanan. Hindi dito titigil ang karerang ito. Ngayon, pagsamahin ang mga piraso. Ang tulay na pinasinayaan ni Putin habang nagmamaneho ng truck halos wala nang nadadala ngayon. Ang mga balsa ay nasa ilalim na ng dagat. Ang huling kalsada ay naging sementeryo ng mga truck. Hindi na dumarating ang gasolina. Tumakas ang armada mula Sevastopol at nagtago sa sarili nilang pantalan. Pati ang langit na dating pinangangalagaan ng pinakamahal na depensang panlaban sa himpapawid sa mundo, ngayon ay hawak na ng mga drone ng Ukraine. Sa totoo lang, hindi babagsak ang Crimea sa isang malaking pag-atake ng mga tangke. Nagiging parang isla na ito, masyadong mahal para panatilihin, imposibleng suplayan, imposibleng ipagtanggol. Ang tropeyo na patunay na muling itinayo ni Putin, ang imperyo ay naging pabigat na maaring magpalubog sa kanya. Noong 2014 sinakop ni Putin ang Crimea sa loob ng 4 na linggo na halos walang labanan. 12 taon pagkatapos, maaring nawawala na ito sa parihong paraan, walang pananakop, walang malaking labanan. Tanging ang dahan-dahang paghigpit ng nagputol ng lahat ng daan pabalik. Kapag naputol ang huli sa mga iyon, ang mga sundalong Ruso sa loob ang huling makakaalam. Kung ang pagsusuring ito ay nagbigay sa iyo ng ibang pananaw tungkol sa digmaan, pakilik naman. At magkomento ka rito sa ibaba. Magiging bahagi muli ng Ukraine ang Crimea sa 2026? Mag-subscribe ka na sa channel para masubaybayan natin ang pagbagsak na ito. Hanggang sa susunod na video.